para medyo mas mabilis. Lulubog na yung bangka. Oh, Alam mo na siguro to, no? Lulubog yung bangka, ikaw lang marunong lumangoy, 3 kayo. Doon sa bangka, 2 doon, si Sarah at si Panelo. Sinong sasagipin mo? una, hindi talaga ako marunong lumangoy in real life. Second, mabigat na ako on my own. Mahirap. Kung marunong man ako lumangoy, sarili ko pa lang, mahirap na. Third, sabi sa airplane, put your own mask first. So, kailangan iligtas ko muna yung sarili ko. So, fourth, kung may pipiliin man ako, doon ako sa butike. Doon ako sa butike kasi animal rights tayo eh. Animal welfare. Ah, okay. Animal lover pala si ano. Oh, Si yung isa attorney. kasi hindi hayop yun eh. Oh. Monster yun eh, monster. Attorney, how do you prefer to be called ba? Attorney Jesus? Attorney Jess? Jess is fine. Okay, Attorney Jess. Attorney Jess. Ayan. Para ano. Eto. Binuo ko lang dyan sa ilalim mo kasi pag StreamYard, ganyan na naka-default na eh. Ah, okay. Attorney, ang tawag dito, doon tayo sa medyo, yung may favorite ka bang cartoon character? Kasi alam mo, importante yan ha. Ako, Dennis the Menace yung gusto ko eh. Kasi parang at the end of the day, kahit sobrang menace siya, parang still, ano, yung sinosolve niya pa rin yung araw. Parang ganun. Ikaw ba? Ako nung wala pang mga YouTube, iPhone, kunwari paulit-ulit sa TV, mas pipiliin ko na makakita ng Tom and Jerry. Oh, kasi parang lang talaga, entertaining siya kaso may laro, 'di ba? They play the game of cat and mouse. Parang meron silang away, minsan bate, pero laging nakakatawa. So kahit replay, kasi tayo ewan ko kung ikaw gaano ka katanda o kabata. Naabutan ko yung panahon na walang iPhone, wala masyadong internet, except kung meron kang desktop. Pero kung sa TV lang yung mga replays, lalo na kapag Holy Week. Pero Betamax yun di ba? Kasi kami naalala ko sa Betamax namin piniplay yung Tom and Jerry. Di ba? Meron na sa cable. Sa cable nung tumanda na Sa ako. cable. Oo. Tom and Jerry, gustong-gusto ko. Yung replayability kasi ng Tom and Jerry, mataas. Kahit ulit-ulitin mo yun eh. Kahit napanood mo na yung episode na yun. Oo. Di ba? Kaya, Parang siya SpongeBob. Kahit na napanood mo na din yung episode, nakakatawa pa din. Oo. Eto, punta tayo na sa medyo di ba syempre meron ka mga interviews minsan, tas nagsasaad ka ng mga opinions mo. Ka na ba? Nasunog ka na? Yung nakuryente ka, nagmali ka ng and then ginagawa mo kung nagkamali ka man or ano? Oh, that's a good question. So far, wala pa naman. Ako kasi, when I say something na parang insider, I don't claim it to be true. I always say na according to my source. So far, I use mga tentative words. So I avoid making a hard claim na ganto ganyan. Sa analysis or sa mga sources. Yung sa mga legal claims naman, I always say na if you ask other lawyers, iba yung opinion nila. Pero ako, if you're asking me, this is my opinion. And I will cite the law that I base my opinion on. So kahit sabihin ng iba na mali, wala silang magagawa eh. It's my opinion. It's just Tapos like a doctor. Yeah, di ba? Ang doctor kasi, we are experts. Ang doctors, at may pinag-aralan yan. Experts sila. Pero that's why you have a second or a third opinion. Minsan, ng doktor, di ba? Kung ano yung diagnosis, hindi sila nagkakatugma minsan. Tapos kahit pareho yung diagnosis, alam nila yung problema, yung solution or yung treatment, iba. So, ganun din sa lawyers. Kasi, ako kasi, hindi ako yung parang ibang law firm or corporate law, mga criminal lawyers na sanay mag-defend ng mga kriminal. Ako, iba yung mga magiging suggestions ko. Like, I will say, just admit you're guilty, mag-plea guilty tayo for a lower sentence. Wala pinapatamaan dyan, Tony na nagde-defend ng criminal
hindi masama for a lawyer to defend a criminal. Pero syempre, kanya-kanyang legal ethics yan. Sa akin, I just don't want to use my profession and my own skill in helping the rich and the powerful. To begin with, Mayor Vico, madami ng ibang abogado na magaling naman na tumatanggap ng mga ganong kliyente. So, bakit pa ako makikisali? Doon na lang sila. Diba? Sige. Okay. Eto. Pero walang masama doon ha. Walang masama doon. Trabaho lang yon. It's just ako, sa sarili kong pananaw, hindi ako komportable tumanggap ng mga ganong kaso. Okay. Sige, gets. Eto, if you have an opportunity to have dinner with two famous people, kahit sino? Kakausap ang gusto mo maka-dinner? Kahit patay na? Kahit patay na. Well, number one, Jose Rizal. No? Wala lang. Parang ang talino niya, tsaka gusto ko malaman paano siya mag-isip, kung talagang magaling ba talaga siya. Kasi syempre, iba naman yung nababasa mo tsaka yung mga nasulat sa kasaysayan versus kung talagang, like ako, makausap ko siya, may interview ko siya, di ba? Iba yung dating. Tsaka kung timeless pa yung talino niya, no? Yeah, curious ako eh. Curious kasi ako kasi ang ganda ng mga sinulat niya. Maganda yung mga prinsipyo niya, mga pananaw niya. Kasi siya, madami siyang nakita way ahead of others. For example, separation of church and the state. Ano yun? Nakita niya yun kagad sa konteksto ng Pilipinas. And inadapt natin yun eventually sa Constitution. Sa iba, wala na akong naisip eh. Kasi kung sasabihin mo sa akin sikat na makaka-dinner ko, ang sasabihin ko sa'yo, prangkahan, gusto mo ng prangkahan? Sino? Na makaka-dinner na sikat? Siyempre, pipiliin ko yung gwapo. So, isang foreign ba? Isang food for thought, tsaka isang pagkain. Jose Rizal, isang matalino, isang gwapo. Ayan. Yan, prangkahan. Para patas, 50-50, half-half. Ayan. Attorney, kami, kahit, we see na may talagang matapang ka, no? And hindi ka takot, even in debates, and the likes of yung situation with Panelo, no? Ako, tuwan-tuwa ako sa iyo dun eh. May kinakatakutan ba si Attorney Jesus Falsis? Yung nanay ko, syempre nakakatakot yun, no? kahit nga matanda na tayo eh. Pag siya nagsabi, di ba? Yes, boss. Yes, General. Napalo ka ba ng walis? O hindi naman? Ano? Napalo ka ba ng walis? Noon, napalo tayo ng mga parang hindi ko na isa. Siguro ang pwede ko na lang sabihin napaluhod ako sa asin tsaka sa munggo. Okay. Ako din yung squat. Papa-squatin ka ganun. Tapos yung magbubuhat ka pa ng mga Bible or libro. Oo. Ayan. Yun pala, wala. Kaya wala tayong kinakatakutan kasi pinagdaanan na natin yan eh. Eto, when are you at your happiest? Siguro pag complete yung family, kunwari magdi-dinner kami, siblings tsaka si mama. Si dad kasi namatay na cancer way before. Parehas tayo. So wala na siya. Yun, pagkasama yung friends tsaka family. Okay. Ako din. Ikaw din. Oo, ako din. May anak ka na ba? May asawa ka ba? Oo, may apo na ako. Okay. Ha? Oo. 5 years old na yung apo ko nasa Pinas. Yun. Ilang taong ka na ba? Ako, secret, pero malapit na ako mag-50. Wow! Talaga ba? Pero si Kristan na-interview ko si Kristan 50 plus na.
Di ba? Ikaw nagsabi nun Ikaw nagsabi nun. Hindi, tinanong ko siya. Tapos sabi niya, nagulat ako. Sabi ko 52 na yata. 52 ka na. Sabi ko, pero hilok siya nga. Oh, proud naman siya eh. Oh, hilok Oo siya. nga, oo nga. Oo nga. Ito, punta tayo dun sa medyo political related na yung ano. Dati ka bang humanga kay Duterte? Ako? Never.